yung number ng ospital. Kaya pag naligaw tayo or hindi natin agad nahanap, pwede natin tawagan. Yung phone ko! Sana, sira na yung phone ko. Really sorry, ah. Kasi pa ba yan para pang-taxi? Hindi na to kasha. Pwede pa ito bang jeep? Froilan, alam kong mahihirapan ka ngayon. Maaalala mo rin lahat ng pinagsamahan natin. Manong, ito po ba yung daan papuntang St. Mary's Medical Center? Ay naku, iho, malito na sa kayo yung jeep. Bumaba na lang kayo. Nakausap ko ang doktor. I don't think ipagkakatiwala ng korte ang pangangalaga ng mga bata sa sitwasyon niya ngayon. Ikaw na rin ang bahala sa mga kabuhayan nila. Walang kaso sa akin yun, attorney. We're lucky to have you, Vicky. Lola, salamat po sa pagsikip sa kapatid namin, ha? Anong salamat? Pag nahagip yan ng kotse, patay yan. Mag-ingat kayo. Si Mr. Ferdinand Santos po, same pa rin po ba yung room niya? Sandali. Kabilin-bilinan pala ng kamag-anak niya. Bawal pumasok kahit sinong bisita. Pero nurse, mga anak niya ho kami. Sige, kakausapin ko muna si Santa Maria. O siya tinatake yata. Daddy! Daddy! Hello ba kayo? Daddy kami to, Daddy! Alis ka dito! Anong ginagawa niyo dito? Paano kayo nakarating dito? Di ba sabi ko, bawal kayo pumunta dito? Pag simulan na masaktan, pwede ba alis kayo? Umalis kayo! Alis! Alis! Sabi ko sa inyo, bawal kayo dito! Bawal kayo dito! Alis! 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 Alis kayo! Tumahimik kayo, ha? Tumahimik kayo! Tumahimik kayo! Doon kayo! Dali! Dali! Gusto niyo! Kayo! Talagang titigas ng mga ulo niyo, ha? Ha? Bakit po gumawa sa room ni Daddy? Daddy namin siya, anak niya kami. Gusto namin siya makasama. Ate Vicky, please kami. Gusto lang naman namin sa mayakap, eh. Please, kahit ngayon lang, kahit sandali lang. Hindi nga pwede. Ate Vicky, bakit hindi niya kami kilala? Ate Vicky, bakit hindi kayo si Daddy? Pinakahalos nito kami. Nikki, enough! Enough, okay? Tumahimik nga kayo. Ano ba hindi niyo maintindihan? Hindi niyo nga pwedeng makita ang daddy niyo, hindi niyo siya pwedeng makasama, hindi niyo siya pwedeng makausap dahil naguguluhan pa ang utak niya. Hindi niyo ba nakita kung ano nangyari kanina? Hindi nga niya kayo kilala. Hindi kayo kilala ng daddy ninyo. Kaya hindi niyo rin siya pwedeng makasama. Lalo lang sasakit ang ulo ng daddy niyo. Yun ba ang gusto niyo mangyari? Gusto niyo ba lalong magkasakit ang daddy niyo? Ha? Eh, yun ang sinabi ng doktor eh. Ang sabi ng doktor, hindi pwedeng maraming taong nakapaligid sa daddy niyo. Dahil lalo lang siyang maguguluhan. Alam ko naman eh. Alam ko naman na namimiss niyo ang daddy niyo. Kahit nga ako, hindi ako pwedeng makaupo sa tabi niya, makasama siya ng madalas. Dahil lalo lang naguguluhan ng utak niya. Kaya hindi niyo pa siya pwedeng makasama. Naiintindihan niyo ba yon? Pasok niyo sa kokote niyo, ha? Ha? Tumigil na kayo sa akin. Tumigil kayo. Ginagalit niyo talaga ako, ha? Ang titigas ng ulo niyo! Doon kayo sa kwarto niyo! Doon! Ano? Tingin-tingin ka pa, ha? Ha? Doon kayo! Puwis. Buti na lang kasama mo na sila, Bes. Kasi kanina ko pa sila hinahanap eh. Natatakot man akong tawagan ka kasi baka... Sorry po. Yung kwenta ka talaga! Pasalamat ka at hindi sila nakilala ni Froilan, kundi patay ka talaga sa akin! Sorry na nga eh. Sorry. Sabi ng doktor, hindi na daw mababalik yung dating memory ni Froilan. Eh, di alagain na siya?
Hindi naman. Mabuti nga kung ganun eh. Dahil gagawin ko siyang ibang-iba sa dating Froilan. Para hindi na si Olivia ang mamahalin niya. Kundi ako. Kaya ikaw, Bes, dito ka. Dito ka sa akin. Dito ka, magkasama tayo dito. Para kahit wala kang kwenta minsan. Okay lang. Makikinabang ka naman sa lahat na makukuha ko eh. Okay? Unti-unti ko na nakukuha yung mga gusto ko. Unti-unti na nabubuo ang pangarap ko. Kaya hindi ako papayag na makilala ni Froilan ng mga anak niya. Na mapalapit siya ulit sa mga anak niya. Dahil akin lang si Froilan. Akin lang. Ba't ganun si Daddy? Hindi niya na tayo kilala. Ayaw niya na ba sa atin? Daddy doesn't love us anymore. No, Mickey. May sakit lang si Daddy kaya siya ganun. Paggaling naman niya, maaalala na niya tayo eh. Kaya huwag na kayo mag-alala. Baka lalong mahirapan si Daddy kapag ganito tayo. Hindi talaga ako makapaniwala sa Vicky na yun. Hindi niya tayo hinayang makausap si Daddy. Kung hinayaan niya sana tayo, di sana nakapag-explain tayo. Baka nakilala pa nga niya tayo eh. Ito na tayo eh. Kasama na sana natin si Daddy ngayon. Nakita niyo ba siya? Nahihirapan siya! Nahihirapan siya! Tapos mag-isa lang siya dun. Gusto kong mag-sorry sa kanya. Pero hindi ko nagawa. Wala akong nagawa! Eh kung mag-behave na lang kaya tayo kay Ate Vicky. Siguro papayagan niya naman na tayo makasama si Daddy. Ate, Kuya, gumawa kayo ng paraan para makita na natin si Daddy. Please. Alam niyo, huwag na kayo mag-alala. I'll do something about it. Gusto ko na din naman maalagaan si Daddy. Kailangan niya tayo. Dapat tayo yung nasa tabi niya. Pasensya ka na sa nangyari kahapon, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit. Babantayan kita. Sino sila? Wala lang yung mga yun. Mga anak sila ng dati nating maid. Eh, namatay na kasi yung mga magulang nila eh, kaya ako na muna nag-aalaga sa kanila. Bakit sila umiiyak? Bakit sila umiiyak? Alam mo, Froilan, dapat wag mo na silang isipin eh. O, hayaan mo na sila, pabayaan mo sila. Kaya lang sila ganun, malungkot sila dahil, syempre, nawala na yung mga magulang nila. Namimiss nila yung mga yakap at mga halik ng mga magulang nila. Kaya, ganun ka nila tratuhin. Para kanilang daddy. Yun ang tingin nila sa'yo. Pero, hindi na mauulit yun. Huwag ka mag-alala. Ang gulo. Ay ka. Alam ko naguguluhan ka, pero Froilan, di ba? Di ba nga na-aksidente ka? Na-aksidente ka, kaya naapektuhan yung utak mo. Kaya ngayon bumabalik ka sa kabataan mo. Alam ko naman eh. Alam kong naguguluhan ka at alam kong nahihirapan ka. Pero kaya nga nandito lang ako sa tabi mo eh. Dito lang ako palagi. At isa-isa kong bibigyang linaw ang lahat. Lahat ng gumugulo sa utak mo. Kung ano ka ba talaga.
kung sino ka. Tutulungan kita, Froilan. Kasi, kahit naman ako, nahihirapan na rin eh. Sana tanggapin mo na girlfriend mo ko. Na nagmamahalan tayo. Dahil kahit ako, nasasaktan na hindi mo ako nakikilala. Oh, ba't nakasunod ka na naman sa akin? Ano kailangan mo? Ate Vicky, makikiusap lang sana ako sa'yo. Kung pwedeng makasama namin si Daddy. Di ba nag-aral ka sa magandang eskwelahan? Bakit hindi ka makaintindi? Hindi nga pwede. Ate Vicky, ikaw yung hindi makaintindi sa akin. Nasa ospital yung daddy namin. Ate Vicky, nahihirapan kami na hindi namin siya makasama. Ate Vicky, wala na si Mami. Si Daddy na lang yung natitira naming magulang. Kaya please, Ate Vicky, sana naman pumayag ka na makasama namin siya. Ano ba gusto mong gawin ko para maawa ka? Lord, pa ba ako sa harap mo? Ate Vicky, please. Nagmamakaawa lang ako sa'yo. Please, I'm begging you, iuwi mo na muna dito si Daddy. Sabik na kami lahat na makasama siya. Ate Vicky, wala na kaming pakialam. Kahit hindi niya kami maalala. Okay lang din. Kahit hindi namin siya pwedeng lapitan. Tama na yung nakikita namin sa... Please, Ate Vicky. Yan. Yan ang tama. Dapat talaga marunong kayo makiusap ng maayos. Very good. Pumapayag ka na ba makasama namin si Daddy? Hindi. Sinuway niyo ako eh. Kaya hindi pa rin pwede. Pero kung magpakabait kayo, siguro papayag ako. Tignan natin. Sige na. Umalis ka na. Eh kung iuwi mo na lang kaya si Froilan, Liz? Total, matagal-tagal pa naman yung therapy niya, di ba? Para hindi ka na rin pabalik-balik sa ospital. Siyempre, naisip ko na rin yun. Lalo na ngayon, na hindi kita maasahan dito sa bahay. Hindi ka marunong mag-alaga ng mga bata. Isang beses lang naman yun, bes. Tsaka, at ang isa ko pang problema, paano ako mapapalapit kay Froilan kung malayo siya sa akin? Under sa ospital. Gusto ko, palagi kami magkasama. Mula sa pagising hanggang sa gabi, magkasama lang kami. Kasama kaming kumain, matulog, magkayakap sa kama. At syempre, gusto ko rin na pagising ni Froilan. Mukha ko kagad ang una niya makikita. Gusto ko, sa akin lang iikot ang bagong buhay ni Froilan.
Ate, pumayag ba, ate? Pumayag ba na pwede na natin makita si Daddy? Hindi pumayag si Ate Vicky eh. Pero hindi pa rin tayo magi-give up. Sundin na lang muna natin si Ate Vicky. Pag nakita niyang behave tayo, payag siyang makasama natin si Daddy. Hanggang kailan ba to? Hindi na to tama. Sobra na siya. Kuya, we don't have any other choice. Nagsarili tayong lakad, pero kuya, ang daming nangyari. Tapos nagwala pa si Daddy. Kuya, ayoko nang mawala yung natitira kong hope na makasama si Daddy. Sumunod na lang muna tayo kay Ate Vicky. Please, Kuya. Please do this for us and Daddy. Mabilis ang improvement ni Froilan. Okay, kung iuwi mo siya, provided continuous pa rin ang therapy natin. At it is best for you and his family to provide social support by getting involved in rehabilitation program. Yes, Doc, of course. Gagawin ko ang lahat para lang gumaling si Froilan. Hindi naman kailangan na tutulungan mo siya palagi. Hayaan mo siya matuto for being independent ulit. Yes, Doc. At kagaya ng ibang pasyente na nagkaroon ng brain injury, ay minsan irritable din at aggressive si Froilan. Bababa din ang kanyang IQ at EQ. Pagpasensyahan mo na. At makakatulong din kung ang kanyang mga anak ay sasailalim sa counseling in order to cope with the demands and stress of helping to care for him. Okay? Okay, bilis-bilisan. Lagyan nyo na lahat yan sa bodega para pagdaan mamaya ng garbage truck, ibabasura ko na lahat niyan. Pero, ito na lang yung natitirang alaala namin ng mami and daddy. O tapos? Justin, kapag makita ng daddy niyo yung mga pictures ng mommy niyo, maaalala niya na wala na siya. Masasaktan siya, sasakit na naman yung ulo niya, tapos baka tuluyang masira na yung utak ng daddy niyo. Gusto niyo ba mangyari yon? Kaya makinig na lang kayo sa akin. Lahat ng to, ginagawa ko lang para sa ikabubuti ng daddy niyo. Justin, makinig ka na lang kay Ate Vicky. Okay? Surprise! Happy birthday! Wow! Thank you. Oh. Oh, thank you. Oh, thank you. Kiss Daddy, kiss Daddy. Happy birthday, daddy. Alright, binatala to. Ayaw na magpakis. Ano? Wow. Wish. Wish? Wish, di ba? Wish. 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 Wala na ka mawi-wish, you know why? Kasi everything that I wish for is already here. I have you guys. So masaya na ako nun. Di ba? Kahit pa siguro mawala na sa akin lahat-lahat. Basta kasama ko kayo, I'll be the happiest daddy in the world. At saka alam mo, kahit ano pang mangyari, di ba? Kayo at ang pagmamahal ninyo, ang hinding-hindi ko makakalimutan. Ganyan ko kayo kamahal. Talaga? Oo, kahit magka-Alzheimer's pa yata ako, hindi ko, talaga maalala ko pa rin kayo lahat. Sigurado ka dyan, ha? Promise? 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 Daddy, paano mo naman ba kami makakalimutan? Eh, kasi nga, ano, di ba? Kasi pasaway kami, di ba? Oo, tama. Kami niyo din. Kaya hindi kayo makakalimutan. Wish na, ito na! Wish na, blow the candle. Daddy,
Faye. Hoy! Pwede ba? Tama na yung kakadrama nyo dyan. Ilagay mo na nga yan dito. Lagay mo na. Dahil pang arte. So anyway, guys, okay? Makinig kayo. Dahil nag-behave kayo, and you were very good children, may good news ako sa inyo. Iuwi ko na ang daddy nyo. Daddy's coming home. Makakasama na namin siya. Kailan nadating si Daddy dito? Soon. Very, very soon. But, eto ang lilinawin ko sa inyo. Hindi nyo pa rin pwedeng lapitan si Froilan dahil makakasama yun sa kondisyon niya. Ngayon, kung sumuway kayo, pwedeng mangyaring masama. Iniisip ko, dadalhin ko na lang siya sa ibang rehabilitation center para doon na lang siya magpagaling. Sa isang lugar na malayong malayo sa inyo. Gusto niyo bang mangyari yon? Na hindi niyo na makikita ang daddy niyo kahit kailan? So, nagkakaintindihan tayo. Iuuwi ko ang daddy niyo dito, pero hindi niyo siya pwedeng lapitan. Okay? Balik sa trabaho. Dan, Ma'am, alam mo, magaling kang physical therapist. salamat po. Malaki nga na itulong mo kay Froilan eh. Kung papayag ka, gusto sana kitang kunin na physical therapist din sa bahay. Dodoblehin ko pa ang sweldo mo. Doble? Sige po, ma'am. Tamang-tama nga kasi medyo hindi ko mapagkasya yung sweldo ko dito sa pamilya ko. Kaya maraming salamat po sa offer. Oo naman, syempre. Pero, may mga patakaran ako sa bahay na kailangan mo sundin. Kung gusto mo magkasundo tayo. Ganito. Lahat ng makikita at malalaman mo doon, gusto ko, sa ating dalawa lang. At kung mabait ka, dadagdagan ko palalo ang sweldo mo. Okay ba yun? Okay po yan, ma'am. Sige po. Sige. Salamat po. Froilan? Anong ginagawa mo dito? May magandang balita ako para sa'yo. Uuwi na tayo, Froilan. Iuwi na kita. Pero huwag ka mag-alala, kasi si Dan, siya pa rin yung magiging physical therapist mo sa bahay. Uuwi sa ampunan? Hindi. Wala ka na sa ampunan, Froilan. May sarili na tayong bahay. Naipundar mo na nga yun nung bago pa tayo magbalak magpakasal eh. Alam ko na hindi pa malinaw ang lahat, na naguguluhan ka pa sa ngayon. At siguro nga, hindi mo na matatandaan mga pinagsamahan natin doon. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng mga panibagong memories. Mas masasaya. Ulo ko. Sakit ulo ko. Sakit. When Daddy is strong, we can play basketball. Ano? Di ba nga sabi, bawal tayong lumapit kay Daddy? Di ba? Guys, basta behave tayo, ha? Remember, mas mahihirapan tayo kapag nilayo ni Ate Vicky sa atin si Daddy. Faye! Andito si Daddy, tara. Andito na si Daddy. Tara, dali. Andito si Daddy? Yes. Dali ako, Dalihan niyo para makita natin siya. Let's go. Tara, dali.
Froilan! Froilan, andito na tayo sa bahay. Halika, tignan mo, oh. This is your house. Eto ang bahay natin. Di ba ang ganda-ganda? Alam mo ba, sabay nating pinundar tong bahay natin na to. Tapos, ang dami-dami nating masasayang memories dito. Let's go to Daddy. I want to hug him. Tsaka kawawa nga si Daddy, oh. Kailangan ni Daddy ng tulong natin. Alam mo, behave na lang tayo. Huwag na lang tayo makulit. Mas mabuti na naman to kaysa hindi natin nakikita si Daddy. Froilan, huwag mo nang pansinin yung mga yan. Wala lang sila. Dan, ipasok mo na siya sa bahay. Dali. Kahit po hindi po namin siya malapitan, sana po iparating niyo kay Daddy na nandito lang po kami. Lagi mong tatandaan na ako lang ang nagmamahal sa'yo dito. Ako nga kasi yung babaeng papakasalan mo, di ba? Bakit hindi niyo po kayo matandaan? Froilan, anong ginagawa mo dito? Ate Vicky, please. Talagang ginagalit mo ko, ha? Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang lalaki na mas babagay sa'yo? Huwag ang daddy namin! Kuya, ano ba? Teka, pwede mo balik, Kuya, no! Nadamay mo pa kami sa mga kalokohan yung mag-ama. O ikaw, manahimik ka. Puro ka na nga sablay, panay pareklamo mo. Kuya Rigor, tulungan niyo ako! Tulungan mo ako, please! Kuya